Nagsimula ang kwento sa Powder Springs, Georgia, isang tahimik na komunidad 30 minuto mula Atlanta. Sa mga unang oras ng umaga noong Enero 14, 2013, nakatanggap ang Cobb County Emergency Dispatch ng isang tawag sa siyam na isang Cobb County 911. Nasa bahay ako ng ex-girlfriend ko at naririnig ko ang iyak ng anak ko sa loob. Sinusubukan ko siyang tawagan. Hindi pa siya lumalabas o bumubukas ng pinto. May medical ba siyang problema? Wala naman akong alam. Pasensya na, kinakabahan ako ngayon at natataranta. Dumating ang mga opisyal ng Powder Springs Police at nadatnan si Joshua Gibson ang tumawag sa siyam na isang-isang sa tapat ng pinto ng bahay. Tinatangkang kontakin ni Joshua ang anak niya at si Danielle Marshall, ang ina ng bata. Sinabi niya sa pulis na kasama ni Danielle ang ina niyang si Gloria pero nagtatrabaho si Gloria at naririnig niyang umiiyak ang sanggol sa loob ng bahay. Nakalock ang harap na pinto at nakasecure ang mga bintana kaya tumalon ang mga pulis sa bakod sa likod bahay at pumasok sa bahagyang bukas na pintuan sa likod. Ang lugar na katapat lang ng pinto ay ang pasilyo. Isang batang umiiyak ang gumapang palabas ng kwarto at iniabot ang kamay sa isang pulis. Sa kabila ng utos ng mga pulis na manatili sa harap ng bahay, pumunta si Joshua sa likurang pinto. Iginapos ng mga pulis ang kanyang mga kamay at inilagay siya sa likod ng patrol car habang ipinagpatuloy ng iba ang paghahanap sa bahay. Sa kusina, nakita nila ang babaeng nakahiga sa sahig na parang fetus na papalibutan ng dugo ang ulo at dibdib. Tinignan ng pulis kung may pulso siya, ngunit wala na. Pagkatapos tiyaking ligtas ang bahay, pumasok ang paramedic at idineklarang patay ang babae. Mukhang nagtamo ng tama ng bala sa ulo ang babae at pinaghahampas o pinalo ng baril. Lumapit ang kapitbahay sa pulis at sinabing kaibigan niya si Gloria ang may-ari ng bahay. Tumawag ang babae kay Gloria at hiniling na umuwi siya. Agad pagkatapos makausap ni Gloria ang mga pulis sa telepono, ibinigay nila ang bata sa kapitbahay. Pagbalik sa bahay, natagpuan ng pulis ang identification at nakilala nilang si Danielle Marshall ang biktima. Siniguro ng pulis ang lugar at dumating ang investigador para siyasatin ang insidente. Ayon sa medical examiner, namatay siya bandang alas 11 ng gabi. Mga 1.5 oras bago tumawag sa siyam na isang hating gabi na. Hindi nakita ng mga investigador ang butas ng labasan ng bala sa biktima, ngunit may butas ng bala sa isang cabinet. Nalaman nila na ang pumatay ay nagpaputok ng hindi bababa sa 2 beses. Walang natagpo ang mga basyo ng bala, kaya inisip nila na revolver ang ginamit ng bumaril. Nangolekta ang mga investigador at technician ng crime scene ng elektronikong kagamitan para sa pagsusuri habang patuloy silang nagtatrabaho sa lugar ng krimen. Agad umuwi si Gloria, ina ni Danielle, mula sa night shift. Sinabi ni Gloria na nilapitan siya ng pulis at sinabing may babaeng namatay sa bahay. Tinanong niya, sino po yon? Hindi matanggap ng isip niya na ang anak niya iyon. Sinabi ng mga pulis sa kanya na ang biktima ay ang anak niya. Aniya, matagal bago niya matanggap iyon at di mo aakalain na ang masiglang 23 anyos ay patay na. Nag-usap si Gloria kay Detective Amy Randolph. Sabi niya, normal lang ang gabi at umalis siya papuntang trabaho bandang alas 9 ng gabi. Walang palatandaan ng sapilitang pagpasok kaya naniwala ang mga investigador na kilala ni Danielle ang pumatay sa kanya. Habang nasa bahay ng kapitbahay si Gloria, dinala ng pulisya si Joshua Gibson sa Powder Springs Police Department para sa panayam. Ako si Chris Fellows, nagtatrabaho ako sa Copy D. Paano ka nakauwi ngayong gabi? Natapos ako sa trabaho mga alas 7. Paano ka nakauwi? Si Willie, katrabaho ko, ang naghatid sa akin pauwi mula trabaho. Si Willie ang naghatid sa'yo pa uwi. Sa mga nakaraang ilang araw. Oo, at nagtrabaho siya kasama mo sa Goodwill. Opo, sir. Pag uwi mo, nandun na ang kapatid mong babae. Anong oras dumating si Davida? Kaunti lang matapos ang alas 10 dahil nagising siya ng alas 9:30. At nung nag-text ako sa kanya, hiniling ko pa na umuwi siya para makatulog na ako. May susi ka ba sa bahay ni Daniel? Wala ako. Ibig kong sabihin, inaakala kong titingnan nyo ang mga text message at iba pa. Sige. Kayo ay parang lahat na ito lang na alam mo na. Dahil doon, nung ginawa namin yon, kailangan namin, alam mo na, hindi. Kaya baka nga, tinatawag ka ulit para sabihin, pare, kailangan mong malaman, kailangan mong magdesisyon para dito, kailangan mong magdesisyon para sa buhay mo. Forest man. Malaking tulong yun sa amin kasi ikaw ang pinakamagandang nangyari ngayon. Kailangan naming alamin kung ano ang nangyari. Alam ko, gaya ng sabi ko, hindi naging maganda ang relasyon natin dati. At gusto ko sanang makausap ang nanay niya. Kahit na alam kong sigurado siyang 100% na baka may kinalaman ako dito.
Hindi ko alam. May nakausap ka pa bang iba ngayong gabi? Daniela, nag-text ka ba o nag-text siya sa'yo mga alas 9? Oh, Nakipag-usap ka kay Davida at sa kapatid mo ngayong gabi? May iba ka pa bang nakausap or naka-text ngayon bukod pa ron? sila lang ang mga taong nakausap ko simula nang umuwi ako. Wala. At tungkol doon sa nangyari sa'yo nung nabaril ka, alam kong nakausap mo si Detective Riley. Nasabi ko na kanina at di ko talaga alam ang nangyari nung gabing yon. May naaalala ka ba tungkol sa sasakyang bumaril sa'yo? Sinabi ko sa kanya, hindi yon truck o kotse. Naaalala ko madilim noon at 4 ang pinto. Nakababa ang bintana sa likod at may braso na lumabas. Tama. Alam mo yon, tinanong nila ako kung anong baril, di ko masabi sa kanila. Dahil pagkakita ko pa lang ng ganong kilos, automatiko na lang akong yumuko. Nakatigil ka ba o gumagalaw ka nun? Gumagalaw ako pero mabagal. At pagkatapos dumaan sila papalapit sa'yo at yung driver ba ang bumaril sa'yo? May tao sa likod na upuan. Sige. Nagmaneho ako habang inaayos ang radyo at kukuha pa lang ng isa pang sigarilyo. Madalas hindi ka naman tumitingin sa iba kaya sinusubukan kong umiwas tumitig. Pero alam mo kapag may dumaan, alam mo yon, sulyap lang tapos babalik ka ulit sa ginagawa mo. Pero yun ang ginagawa ko at nagmamaneho ako. At nakita kong tumama sa akin ang mga ilaw at ginawa ko yung ganun. At pagkakita ko ng galaw na yon, Ginawa ko lang yung ganun. hindi ako sigurado kung natamaan ko yung breaker na may takip. Alam ko lang na lumiko ako pagkatapos ng mga putok, huminto, tapos lumingon pabalik at wala na akong nakita. At alam ko na dumaan sila sa bahay ni Daniel nung gabing yon. Nakipag-ugnayan ba sila sa kanya? Napag-usapan niyo ba kung ano ang nangyari? Kwento mo nga sa akin tungkol doon. Tinawagan niya ako siguro mga 1 oras, hindi, siguro mga 2 oras. Pagkatapos nito, di ako sure kung tinanong niya ako kung okay ako o anong nangyari. Nag-text siya na, ayos ka lang ba? Akala ko talaga siya yon. Sabi ko, ngayon mo pa talaga ito sasabihin sa akin. At sabi niya, Josh, seryoso ka ba? Alam mo yon, pukong, naniniwala ka talagang gagawin ko to sa'yo? Nasa bahay lang ako. Sinabi mo na hinihintay mo akong pumunta ka dito. Sinabi ko sa kanya na pupunta ako at wag niya akong kausapin. Kahit ano pa, pabayaan mo na lang ako at hayaan mo na lang ang sitwasyon na mag-ayos ng sarili nito kahit ano pa. At nang sinabi ko sa kanya na galit ako, tumawag siya sa akin. Sa tingin ko, ilang beses kong hindi sinagot ang tawag niya at halos nagmakaawa na siya. Parang pakiusap, pakinggan mo lang ako, kaya pinakinggan ko siya kahit ano pa. Sabi niya, Josh, alam kong nag-aaway tayo pero hindi ko gugustuhing patayin ka or ilayo ka kay Ava. Halos pareho lang ng sinasabi ko. Alam mo, sigurado ako ng 100%. At parang sinabi ko kay Detective Bradley na akala ko siya ang may sala dahil 10 minuto bago ang insidente, nag-text ako sa kanya. Papunta na ako at pupunta muna ako sa bahay ng mga magulang ko. Alam mo, Nangyari ito malapit sa bahay ng nanay at tatay mo. at sa totoo lang, ngayong araw mismo, nang dumaan ng nanay ko, tinanong niya tungkol sa bintana. At sinabi ko lang sa kanya ang tungkol sa bintana. Kaya ko nasabi yon kasi nung magsama tayo, nagkaroon ng kaunting pagtatalo. Parang siya, Josh, ako naman, oh, ma. Ayokong marinig yon kasi lagi nilang sinasabi na tatawagan kanya ng pulis at sasaktan kanya. Huwag kang pumunta doon. Sabi ko sa kanya, kung kailangan kong makulong para makita ang anak ko, ayos lang, trespassing lang naman. Siguro ilang gabi lang sa kulungan. Gusto ko lang makita ang anak ko. Sa loob ng 10 araw, may nagtangkang pumatay sa iyo malapit sa bahay ng nanay mo at pagkatapos ng 10 araw, patay na si Daniel. May iba pa ba talaga nangyayari? May iba pa ba kayong ginagawa? Hindi, kasali ba kayo dito? Wala kaming pakialam, may iba kayong pinapasukan. Sa totoo, iniisip ko, sige, tungkol sa droga. Hindi siya bumibili sa mga taong hindi niya talaga kilala o hindi siya nagyoyosi kasama ang mga taong hindi niya talaga kilala. Alam mo yon? Hindi, alam mo yon? Nung nagkakilala kami ni siya, alam mo yon, sinabi niya na in love siya sa akin, alam mo yon, pagkatapos ng ilang araw, kung ano man, alam mo yon, bla bla bla. Tinanong ko kung pwede akong magyosi kasama siya, pero sabi ko, kung gusto mo, sumama ka na lang magyosi sa mga kaibigan ko. Kasi ang mga kaibigan ko nagyoyosi, alam mo yon, pero sinabi ko sa kanya, alam mo yon, kapag nagyoyosi ang mga kaibigan ko, sasabihin nila sa'yo, pumapasok ako sa bahay at nakikipaglaro sa mga anak niya, alam mo yon, mga bata sila kung ano man. Dinala ko siya sa bahay ng kaibigan ko ng 2 o 3 beses nagyoyosi siya kasama nila. Lahat sila nag-e-enjoy. Nasa loob lang ako ng bahay, alam mo yon, naglalaro kasama ang mga bata. Kaya pagdating sa droga, hindi naman talaga siya nagkaproblema doon. Nung naging kami, nagtatanungan kami, tinanong ko siya, nagbenta ka na ba ng katawan mo? Sagot niya. Sabi niya, pero gusto ko sanang maging stripper balang araw at kung ano-ano pa. Alam mo ba kung anong nangyayari kapag wala kang sapat na pera para sa damo? Sabi niya, Josh, ganyan ako na-trap ng mga tao. Helen, anong ginagawa mo?
Sabi niya binigyan ko sila ng 10 gusto pa nila, kaya tanggapin or iwan na lang ang pagpipilian ko. Hindi ko gagawin makipagtalik or magbigay ng sex para sa damo o kung ano pa man. Hindi ako ganong babae. Ibig kong sabihin, Nakita ko siya na may mga maliit na supot ng kokaina. Alam ko may insidente na nangyari sa amin dati na sinabi niya sa nanay niya na ako raw ang nagtapon ng opener ng kotse o kung ano man. At sabi ko, alam mo, iyo yon. Alam ko na nasa telepono siya noon kasama ang nanay niya. Tumisigaw sa akin, ikaw ang gumawa niyan, bla bla bla. Mga 4 na oras pagkatapos, alas 5 ng umaga, sabi niya, sorry, may nakita ang nanay ko, parang bag ng damo, kaya kailangan niyang patunayan sa nanay niya na hindi siya gumagamit ng droga. Hindi ko alam kung tungkol saan yon. Alam ko kung paano siya umasta kapag lasing siya, at alam ko rin kung paano siya kapag nakadroga siya. Sasabihin ko sa kanya, alam mo, nakadroga ka, itatanggi niya tapos bigla siyang matutulog or mawawala sa ulirat. At pagkatapos, makalipas ang ilang buwan, sinabi niya, Josh, alam mo, aminin ko, nakadroga talaga ako nung araw na yon, blah. sabi mo mahilig talaga siya sa Facebook, Instagram at Twitter. Nagkaroon ba siya ng account sa World Star, Hip Hop, Black Planet o Craigslist o bumalik pa siya ron? Nagkaroon siya ng ilang mga date. Pasensya, nakalimutan ko. Hindi, kaya nga tayo nandito. Oh, Nagpunta siya sa ilang dating site, mga 3 raw pero di ko alam ang pangalan. May mga kakilala siya pero sa telepono lang sila nag-uusap, hindi siya lumalabas para magkita. Tulad ng sinabi ko, maraming mga numero ang natatandaan ko. kaya ang cellphone niya ang susi. Sa tingin mo, dito umiikot ang lahat ng ito. Naniniwala akong ganun nga. Meron ka bang mga marka sa katawan mo tulad ng paa sa kalmot o kahit ano na ganon? Trabaho ba ang pinagmulan ng lahat ng ito? Mapapatunayan nila yon. Kailangan ko ng ulat tuwing may nangyayari. Wala akong nagawang ulat dito. Pero may nakakita. Hindi ko alam. Talagang namaga ito. Lahat ng ito ay sobrang namaga. Mga 2 araw na ang nakalipas. Diba? At lahat ay nagtutulungan dito. Kaya nga kita tinatanong pare kung pwede mong ipaliwanag yon lalo na sa mga marka. Paano mo nga ulit sinabi na nakuha mo ang mga gasgas sa braso mo? Galing sa pader, isa sa mga pader sa trabaho. Ang huling beses na nagtalik kayo ni Daniel ay kailan? Miyerkules. Malamang Miyerkules. Miyerkules. Protection ni G. At ayokong itanong sa'yo, tinanong kita lalaki, nilabasan ka ba sa loob niya o sa labas nung araw na yon? Hindi Hindi ka nilabasan? Hindi ko alam. Ang mahalaga sa relasyon namin na nag-i-enjoy siya sa sex at sinabi niyang, sige mag-girlfriend ka. Ayokong maging kabit mo pero hindi ko pa kayang itigil ang sex hanggat wala pa akong mas maganda. Okay lang sana, kaso nagkaroon ng issue kaya pinutol ko na lang. Ginawa mo ba yun? Kasama siya? Hindi! Kailangan kong magtanong. Naiintindihan ko tulad ng kapag sinasabi nila sa akin na may mali. Ang una kong naisip ay kung hindi dahil sa mga tableta baka nalasing siya at may nangyaring masama. Ano sa tingin mo? Ano sa tingin mo ang nangyari? Alam kong hindi mo alam lahat pero base sa nalalaman mo, ano sa tingin mo ang nangyari, Josh? May mga tao sa paligid niya na nakatira doon. May mga kausap siya tulad ng isang lalaki na malapit lang na pwedeng lakarin. Nako, ano nga ulit ang pangalan niya? Tuan. Nakatira siya sa Karatig Barangay at naglalakad papunta sa bahay niya. Kapag nakita niya ang kotse ko, tatalikod siya at lalayo. Tuan ang pangalan niya, katulad ni Antoine. Sinulat niya ito bilang TDUON. Yun ba yun sa kanyang telepono? Akala mo oo, pero hindi ito nakalista. Pero kung titingnan mo yung mga text message niya, sinasabi niya, Leche ka Tuan. O alam mo na, bla 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 no, hindi ikaw si Tuan. Kaya lalapit siya pero bakit siya aalis kung nandun na siya? Ayaw niya sa lasing at malaki akong tao. Natataranta ang marami niyang kaibigan sa akin. Baka may nakasama siyang iba ng mga 1 buwan o higit pa. In love na sa kanya yung lalaki. Gusto niyang tigilan na niya akong kausapin o kung ano man at baka gusto rin niyang magsama na sila o kung ano pa man. Hindi ko alam, baka gusto niya akong lapitan dahil sa nangyari sa akin. Ganon ko ito nakikita. Kung ikaw ang nasa kalagayan namin, saan mo ako umpisahan? Kung magiging tapat, Siyempre, oo. sinabi mo sa akin pagkatapos ko, Oh. hindi ko alam. Mananatili akong ako, tapat lang ako sa'yo. May dahilan ba kung bakit kailangan naming manatili sa'yo? Alam kong nagka-problema tayo at yun ang pinakamalaki. Kung titingnan mo ang kasaysayan, paulit-ulit lang pero ngayon lang naging ganito kaseryoso. Kung titingnan mo ang tagal ng panahon, ibig kong sabihin 2 taon na. Lagi na lang tayong nagtatalo, nag-aaway. Alam mo yon, pare-pareho lang palagi. Hindi pa ito umaabot sa, alam mo na, sa kahit anong sobrang grabe. Sana suspindi ang lisensya mo.
May natanggap akong ticket na kailangan kong bayaran, no, na babayaran ko sana gamit ang buwis ko tuwing may pera ako. Gagamitin namin ito sa iba. Dito rin kami unang naghiwalay ni Vita. Sinabi niya sa akin na gusto niyang umalis sa bahay, kaya umalis ako at tumira muna sa mga magulang ko. Palagi akong kasama ni Daniel sa trabaho, kaya sabay kaming pumapasok. Natulog kami sa bahay nila Daniel, alam ng nanay niya at masaya siya na magkasama kami. Wala siyang problema doon. Kaya ibig kong sabihin, sa loob ng 24 na oras sa isang araw, palagi talaga kaming magkasama. Kahit nagtatrabaho man o nasa bahay, sa loob ng 2 buwan na magkasama kami. Sigurado akong hindi ko itinanggi si Ava bilang anak ko, kahit kailan. Sinabi ba niya sa'yo na anak yun ng iba? Tuwing nagkakaroon kami ng pagtatalo, Papayag ka bang makita namin lahat ng recording mo at ganong bagay? o 100%, Kailan kayo huling matinding nag-away? nagkaroon lang kami ng isang matinding away. Yun lang talaga ang nag-iisa. Sabi mo ilang beses na kayong nag-away ng pisikal. Sa kanya lang yun nangyari. Isang beses ko lang siya tinamaan pabalik. Kailan nangyari yon? Sa palagay ko bago mag-summer. Bukod doon, hindi ko siya nasampal. Hindi ako nag-iwan ng kahit anong marka sa kanya. Siya pa nga ang nag-iwan ng mga marka sa akin. At titingnan ito ng mga pulis at sasabihin nila, pwede naming dalhin siya sa kulungan pero kailangan ka rin naming dalhin sa kulungan ng mga adik dahil sa trespassing. Kaya sasabihin ko, sige na lang, aalis na lang ako. Nasaan si Ava? Kasama ng mga kapitbahay. Ayos lang siya. Sinabihan ko na siya ng maraming beses. Gusto talaga kitang bugbugin minsan. Sinabi ko na sa kanya yon ng maraming beses. Parang gusto talaga kitang sakalin pero hindi ko naman talaga ginawa. Papatayin kita, seryoso ako. Naglabas pa siya ng kutsilyo. Sabi niya, lumayas ka sa bahay ko tapos ako, bahala ka na kaya umalis ako. Sabi niya, minsan gusto niya akong patayin. At naitala ko yon gamit ang tape recorder kasi sira ang screen ng cellphone ko. Kaya gumamit ako ng tape recorder dahil nagre-record ako ng mga usapan. Iba yon, di naman related dito pero kinailangan kong kunin ang tape recorder para mag-record ng usapan. Nag-away kami dahil galit siya sa akin. Sinabi niyang sana patay na lang ako at mabangga kami ng kotse. O sana mahulog ka sa compactor sa trabaho. Galit siya, sinasabi niya, ayoko sa'yo at iba pa. Pero hindi niya sinabing gusto niya akong patayin. Nang una ko siyang makilala at marinig ang tungkol sa mga mapang-abusong relasyon niya, naawa talaga ako at sinabi ko, hindi ka dapat sinasaktan ng lalaki. Pagkapanganak ng anak namin, sinabi ko sa kanya, kaya ka sinasaktan ng mga lalaki kasi marunong kang mang-inis at magsalita ng masasakit. Alam mo yon? Nung ipinanganak ang anak kong lalaki, sinabi niya, oh, sana masaya ka, pero gusto ko lang ipaalam sa'yo, mas mabuti pang umasa ka na lang. Sana hindi ko siya makilala pag 16 na siya kasi makikipagtalik ako sa kanya para lang makaganti sa'yo. Alam mo, yan ang isang bagay na hindi ko sasabihin sa girlfriend ko. So, sa tingin mo ba yung cellphone niya ang susi? Oo, binubura ko ulit yung mga text message namin para lang hindi niya ipakita sa girlfriend ko kung tungkol sa sex ang pinag-uusapan namin. Alam mo, palihim kong kinukuha cellphone niya habang natutulog siya para burahin ang mga text ko. Hindi ko pa nagagawa, kaya makikita mo pa lahat yon. Ginawa mo ba yun kamakailan lang? Hindi ko pa nagagawa, balak ko sana gawin nung Miyerkules o Huwebes. Sinabi ko sa sarili ko na kailangan ko talagang burahin ang mga text message. Kasi nagsasabi siya ng tungkol sa sex at ayokong magalit siya at pumunta ulit sa Walmart tapos isusumbong sa girlfriend ko na nagsisex kami. Sinilip ba ni Vita ang cellphone mo? Alam ko na parang may hinala siya. Alam mo yun, medyo nag-aalala siya kapag pumupunta ka doon. Sinilip ba niya minsan ang cellphone mo? Hindi niya chinecheck cellphone ko pero lagi niyang tinatanong si Daniel ba yan na tumatawag sa'yo ng madaling araw? Totoo naman ako, parang oo, bakit? Ano gusto o kailangan niya? Hindi ko alam, lagi niya akong ginugulo. Aminin ko, nagkamali talaga ako. Alam ba ni Vita kung saan siya nakatira? Si Vita ang huling tao. Iisipin ko kahit na nagkaroon kami ng mga problema, may anak kami. Kaya hindi ako nag-aalala na sasaktan ni Vita ang batang iyon o uutusan ng iba laban sa kanya. Nang buntis si Vita, palagi kaming nagtatalo at pagkatapos ay nakunan si Vita. At nang makunan siya, inisip niyang hindi na siya magkakaanak. Aaminin kong pumunta siya. At ito yung panahon na si Daniel ay nagsusuot pa ng mga damit mula sa Goodwill, yung Goodwill at Walmart na magkatabi lang sa kalsada. Naglakad siya sa Goodwill pagkatapos ng shift para hintayin si Daniel, matapos ang pagkalaglag ng bata at gusto niyang makipag-away kay Daniel. At kinailangan kong sumakay agad sa kotse at magmadaling pumunta sa Goodwill para pigilan iyon. Sabi niya, wala akong pakialam, ayoko na, galit ako sa kanya. At nung sa wakas ay nabuntis na kami,
At maayos naman ang lahat. Alam mo yon? Pagkatapos ng mga 3 buwan, umupo kami at pinag-usapan namin yung tungkol kay Daniel. At sinabi niya sa akin, alam mo, simulan mo nang maging tapat. Alam mo yon, tigilan mo na yung pagtatago ng mga bagay. Kasi dati tinatago ko na binibigyan ko siya ng pera habang buntis siya. Sinabi niya sa akin na maging tapat ako tungkol doon. At sinabi niya lang, alam mo, tungkol sa mga pagtatalo ko kay Daniel, hayaan mo na lang na sa amin lang ni Daniel yun at wag mo nang dalhin dito sa bahay. Kasi nagkakaroon ako ng ugali kay Vita dahil baka nag-away kami ni Daniel. Sabi niya, alam mo, buntis ako ngayon, gusto ko na maayos at malusog na baby. Yung buong bagay na yon, alam mo na, kayo na lang ang bahala sa sitwasyon ninyo. Nalulungkot siya na hindi pa rin niya nakikilala ang anak ko. Matagal nang gusto ni Vita makita ang anak kong babae at iba pang pamilya ko. Hindi naman siya tinakot ni Vita na papatayin. Gusto lang talaga niyang makipag-away. Ayon sa sinabi mo, hindi pala talaga mabait si Daniel. Hindi nga siya ganon. Hindi rin naman ako. Kaya bukod sa'yo, Sino pa kaya ang maaaring maging siya? Pagdating sa pagiging in love sa kanya at gustong saktan siya, maganda ang naging samahan ni Jeremy at siya noon. At pinag-uusapan nilang magkabalikan pero alam kong may issue siya sa akin. Si Jessie ang pinakamatagal niyang naging nobyo. Palagi niyang sinusubukan na makasama siya pero ayaw talaga niyang makasama si Jessie dahil sa lahat ng mga nangyari noon. Binubugbog niya dati si ate at niloloko pa siya tapos alam mo yon, nahuhuli siya ni ate na niloloko siya pero siya pa rin ang binubugbog niya dahil doon. Sina Jeremy at Jessie, sila ba ay puti o itim? Dito lang sila nakatira, mga taga rito sila. Alam ko, sabi niya, si Jessie ay taga Douglasville, si Jeremy naman ay nakatira rin. Ano ang kalsada malapit sa bahay niya? Macedonia. Nakatira siya sa kabilang bahagi ng Macedonia. Alam kong may dahilan si Jeremy sa ginawa niya kasi sila talaga ang huling dapat magkabalikan. Lagi niyang pinag-uusapan si Jeremy. Alam mo namang niloko niya si Jeremy noon na hindi niya dapat ginawa. Dapat magkasama pa rin sila ngayon. Pero hindi kanya bibigyan ng kustodya. Sino? Daniel, Hindi, iyon lang ang hawak niya laban sa akin. Madalas niyang gamitin ang anak ko dahil 9 na buwan na, hindi ko pa rin nakakasama ang anak ko nang wala si Daniel. 3 buwan nang hindi nakikita ni nanay ang apo niya, lagi kong sinasabi sa kanya na maghintay lang at kukunin ko rin siya. Nakipag-usap na ako sa mga abogado, sabi nila, may laban ako, maayos ang lahat, magiging okay din, maghintay lang. Nakipagpustahan ako sa kapatid kong babae, alam mo makukuha ko siya bago magpasko. Akala ko pag narinig ng hukom ang kaso ko, may gagawin siya pero hindi niya ako pinayagan makita ang kaso ko dahil wala akong abogado. Pero wala namang baril sa inyo ngayon, Vita, hindi naman talaga kayo bumili. Namili lang kayo. Oo, tumingin lang kami, window shopping lang. Pwede ninyong halughugin ang bahay. May alam ba si Vita kung ano ang nangyayari? Nag-aalala ako ngayon. Sinabi ko sa kanya nung 12:00 na pupuntahan ko sandali si Abra. Sabi niya, sige, tiyak may tanong siya tungkol doon. sinabi ko sa'yo na nakuha ko na ang warrant, di ba? Oo, at ang saklaw ng warrant ay ang iyong DNA. Sige, gagamit tayo ng cotton swab sa loob ng bibig mo, hindi ito masakit. Kukuha lang tayo ng cotton swab. Mag-swab lang tayo sa isang gilid, tapos sa kabila, ilalagay natin dito. Ayos na. Sige, ayos lang. Ibuka mo lang ang bibig mo. Mag-swab lang ako. Ako ba ay itinuturing na parang suspect ngayon? Alam mo, lahat ay suspect sa ngayon. Hindi kita inaakusahan ng kahit ano, pero sa ngayon, hindi ko pa alam ang lahat. Kaya para sa akin, lahat ay suspect. Dadaling ka nila sa ibang kwarto, kukunin ang mga damit at gamit mo at kukuha ng ilang litrato. Pagkatapos kunin ang kanyang mga damit, DNA at cellphone, pinayagan ng umalis si Joshua. Nakipag-usap naman ang mga investigador sa pamilya at mga kaibigan ni Daniel. Ayon kay Gloria, matapos ang hiwalayan nila ng asawa, lumipat siya mula New York papuntang Powder Springs kasama ang kanyang mga anak. Pagsapit ng 2013 sila na lang ni Daniel ang natira sa bahay. Nag-enroll si Daniel sa kolehiyo at nagtatrabaho siya sa Goodwill. Nakilala niya si Joshua Gibson sa Goodwill at agad silang nagkaroon ng connection. Makalipas ang kaunting panahon, nabuntis si Daniel at sabik siyang maging isang ina.
Sabi ni Gloria na noong una niyang makilala si Joshua, magalang ito. Kalaunan, natuklasan niya ang pagiging kontrolado nito. Sinabi ni Gloria kay Danielle na mag-move on na siya. Habang patuloy pumupunta si Joshua, pinalayas siya ni Gloria at ipinagbawal sa kanilang ari-arian. Pagbalik sa station, nirepaso ng mga detective ang maraming ulat ng pulis tungkol kina Joshua, Davida at Danielle. Ipinahayag ni Danielle na ilang beses siyang inatake ni Joshua. Iniulat din niya na sinubukan siyang sagasaan ni Davida sa paradahan ng Goodwill. Nagbintang din si Joshua ng pang-aabuso laban kay Danielle at sinabi ni Davida na inaabuso siya ni Danielle. Sa araw na iyon, matapos ang pamamaril, sinabi ng crime lab sa mga detective na tumugma ang bala sa pader ng kusina sa balang nakuha sa kotse ni Joshua. Parehong baril, isang 38 special or 357 Magnum revolver ang nagpaputok ng parehong mga bala. Isinagawa ng medical examiner ang autopsy at natukoy na namatay si Danielle dahil sa isang tama ng bala sa ulo. Mga 20 araw matapos ang pagpatay, dinala ng mga detective si Joshua para sa isa pang interview. Bago magtanong, dapat mong malaman ang iyong mga karapatan. May karapatan kang manahimik at anumang sabihin mo ay maaaring gamitin laban sa iyo sa korte. May karapatan kang kausapin at isama ang abogado mo bago at habang tinatanong. Kung hindi mo kayang kumuha ng abogado, bibigyan ka bago ka tanungin kung gusto mo. Kung magpasya kang sumagot ng mga tanong ngayon kahit wala ang abogado mo, may karapatan ka pa ring tumigil sa pagsagot anumang oras. May karapatan ka ring tumigil sa pagsagot anumang oras hanggang makausap mo ang isang abogado. Naintindihan mo ba ang iyong mga karapatan? Nakikita ko ito at sigurado akong magiging masaya ito kasama ka. Kailangan nating mag-usap. Sige, anak, may narinig ka bang usapan sa kalsada? Meron ba? Tungkol kay Jeremy, dapat ko ba siyang kontakin o hindi? Nakausap ko si Jeremy Sinabihan lang ako na iniiwasan niyang makausap siya. dahil hinahanap siya. Oo. Sa ngayon, nagsusuri pa ako, tinitingnan ng alibay niya at lahat ng ganong bagay. Kaya, ibig kong sabihin, lahat pa rin ay itinuturing na person of interest. Hindi ako magsisinungaling, ikaw pa rin ay person of interest. Ikaw rin. At may nagsabi na tinitingnan niyo raw si Terence at ulitin ko, hindi ko talaga siya gusto, pero magkaibigan talaga sila. Sa tingin ko, maaaring buntis si Danielle. Sige, babalikan namin ang mga resulta ng test na yon. Maaaring matukoy niyan kung ano ang maaaring nangyari. Sige. Dahil hindi naman talaga namin ginusto na magkaanak kami. Diba? Gusto niya ng anak matapos niyang malaman na ayoko na sa kanya at nanindigan ako. Hindi kita sasamahan. Pinag-usapan niya ang pagpapalaglag at sinabi ko, hindi ka magpapalaglag. Nagkamali tayo, nakuha mo gusto mo pero di mo nakuha lahat ng resulta. Pinag-uusapan mo ito, yung baby mo ngayon. Ito, Ito ang pinag-uusapan mo. tungkol dati sa pagpapalaglag, okay, at alam mo, kaya nagkaroon kami ng anak. At palagi niyang sinasabi, at alam mo, pwedeng patunayan ng mga pinsan niya at ng lahat. Palagi niyang gustong maging asawa ng isang tao. Diba? Alam mo, gusto niya talaga ang ganong buhay at madalas niyang banggitin ang pagiging buntis. Sinabi ko sa kanya, huwag mo nang ulitin dahil mauulit lang ang parehong sitwasyon. Palagi siyang may pregnancy test. Hindi ko alam kung na-search ang kwarto niya, pero kapag nandun ako, lagi siyang nagtetest ng pagbubuntis. Mga 2 beses kada linggo. Ang weird naman nun. Oo. Gumamit ka ba ng condom nung nakipag-sex ka sa kanya? Hindi. Anong birth control ang gamit niya? Hindi kami gumagamit ng birth control. Okay, pero hindi ako naglalabas sa loob niya. Tatanungin niya kung nakikipagtalik ako, sasagot ako, tapos siya naman ang tatanungin ko. Siyempre, sasabihin niyang hindi, pero hindi ko naman ginawa. Alam mo, nalaman ko na may ginagawa siya kay Jeremy at sa iba pang mga lalaking dinidate niya. Alam mo yon? Hindi ko alam kung gumagamit sila ng proteksyon o ano talaga gusto niyang gawin. Ibig kong sabihin, sinubukan na niya, sinadya niyang mabuntis ako. Hindi ko nakikita na hindi niya uulitin yon sa iba pang gusto niyang makasama. Diba? Sino pa ang narinig mong nilalandin niya? Inamin ni Jeremy na natulog siya kasama niya nung Biyernes bago siya pumanaw. Paano mo nalaman yon? Sa pamamagitan ng isang kaibigan ko, at nakipagbiruan ako sa kanya nung Huwebes bago siya pumanaw. Sabi niya, nakipagbiruan din ako sa kanya. Huling nakipagbiruan siya nung Biyernes, sumunod na araw at linggo bago nangyari ang insidente. Tama? Narinig mo na ba ang tungkol sa isang lalaking ang pangalan ay Earl? O, sinabi lang niya na siya ay dapat makipag-date sa kanya. Pero nung Biyernes bago yon, lumipas ang araw na kasama niya si Jeremy. Sabi niya,
Kilala niya si Jeremy mula high school at wala naman silang ginawa. Nagkausap ulit sila ni Jeremy at dapat magkasama nung Biyernes o Sabado. Mabait daw si Jeremy. Napahamak lang siya sa maling mga bagay kasama ang maling mga kaibigan o parang ganon. At nauwi sa pagkakakulong dahil sa isang bagay. Lahat ng ex niya bukod sa akin ay nakulong na. Oo. Oo, alam ko. Napakahirap nito para sa inyo, hindi ba? Sinusuri ko lahat ng tala ng tawag. Yun talaga ang araw na gumulo sa isip ko. Yun, ibig kong sabihin. Sunod-sunod siyang tumatawag at nagme-mensahe sa'yo. Oo, palaging ganon tulad ng paglaro ko ng bilyar kasama ang mga kaibigan. Abutin ng hating gabi at tatawag siya sa loob ng 1 oras. Mga 200 beses kong tinangkang itago ang mga text para sa korte, kung saan 700 beses siyang nagte-text kada araw, paulit-ulit ang mensahe. Alam mo, ganon ang relasyon namin. Siguro mga 1 o 2 beses lang bago siya nabuntis. Nung siya at pinsan niya ay nagmarihuana sa likod ng bahay pero 2 taon na ang nakalipas yon. Pero nitong mga huli, hindi na niya iniiwang bukas o hindi nakalak ang likod na pinto. Palagi niyang sinasabi sa akin na natatakot siyang mag-isa sa bahay kahit bago pa ako barilin. Palagi niyang sinasabi na ang dahilan kung bakit gusto niyang palaging nandoon ay dahil gusto niyang may kasama siya roon. Alam mo, palagi siyang natatakot sa mga ganitong sitwasyon. Ayaw niyang magtrabaho ng gabi ang nanay niya kaya gusto niyang may kasama. Pero madalas lalaki ang kasama niya. Ibig kong sabihin wala namang saysay yun para sa akin. Ano yon? Pareho itong mga bala. Swerte ka na lang na di ka tinamaan kung nasa kotse ka noon. Oo, nandun ako na sobrang lapit ng putok at hindi lang tumagos sa isang salamin kundi pati sa isang pinto at hindi lumabas sa kabila. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung kailangan ninyong tingnan ang metal. Luma na kasi ang kotse. Kaya kung kailangan ninyong tingnan ang metal at ang pinto. Tingnan natin kung may pipigil sa bala na yon o kahit ano pa. Sige lang, pero di ko alam kung ano ang inaakusa sa akin. Ang sinasabi ko lang, hindi ko maintindihan kung bakit hindi tatagos yung mga bala sa kotse, parang bigla na lang silang humihinto. Mas may saysay kung may taong mas malayo sa'yo. At hindi ganon kalakas ang bala. Humihina na ang lakas nito, pero dito lang talaga, mula rito hanggang dito. Ibig kong sabihin, ang layo mo na ngayon. Sabi mo hindi mo sinabi sa kapatid mong babae ang tungkol sa aksidente, pero nanunumpa siyang sinabi mo ito sa kanya. Hindi ko kailanman sinabi sa kanya na aksidente iyon. Nanunumpa siya na sinabi mo sa kanya na aksidente yon. Hindi ko sinabi yun sa kanya. Walang saysay ang kwento mo. Hindi ko alam kung ano ang gusto mong sabihin ko. Gusto kong sabihin mo sa akin ng iba pa, kasi wala talagang saysay ito. Yun ang totoo. Sinasabi ko sa'yo ang totoong nangyari. Walang sino man doon ang nakarinig ng putok ng baril Hindi ko rin narinig. na hindi rin naman makatuwiran. Nakita ko ang baril, yumuko, pumikit, at sinabi, mahal ko ang mga anak ko. 10:30 ng gabi yon. Madilim ang kalsadang iyon. Pero nakita mo ang isang maitim na kamay na may hawak na maitim na baril na lumabas sa bintana. Habang nagmamaneho ako, nakita ko ang ilaw ko, tapos biglang may lumabas. Kaya nung tinanong nila ako, kung revolver ba yon o automatiko, di ko alam kung ano. Basta nakita ko lang na may gumalaw. Yun ang nakita ko, at pagkakita ko nun, yumuko na lang ako at pinikit yung mga mata ko. Kasi kung sinusubukan kitang patayin, at papalapit ako sa'yo, di ba, babarilin na kita, magpapaputok na ako. Ibig kong sabihin, anong klaseng kriminal ang hindi nagpapaputok ng baril kapag gumagawa ng drive-by? Hindi ko alam. Ibig kong sabihin, iisipin mo na matatamaan ang harap ng windshield mo, hindi yun makatuwiran. 2 sasakyan ang papunta rito, pero hindi tinamaan ang windshield mo at halos di tumagos ang mga bala sa sasakyan. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Sabihin mo sa akin ang totoo kung saan. Sinasabi ko sa'yo ang totoo. Bakit hindi ka agad umalis doon? Ako sigurado kung may bumaril sa akin. Hindi ko alam. Hindi ako titigil doon. Hindi ko alam. Basta ganun ang reaction ko. Alam mo, hindi ako nagigising sa umaga na nagpaplano kung paano ko haharapin ang manakawan o mabaril o kung may gustong makipag-away sa akin. Ganun lang talaga. Ibig kong sabihin, hindi ko naman talaga pinaplano ang mga ganitong sitwasyon. Pero siguro may ilang sitwasyon na pinaplano ko kasi ganun talaga ako. Kahit ganon, binaril pa rin ako at basag na ang bintana ko. Hindi ako titigil. Paano kung bumalik sila? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Walang kwenta ang kwento mo. O sige, humihingi ako ng paumanhin para doon pero ang masasabi ko lang ay kung ano ang natatandaan ko at kung ano ang naramdaman ko. Parang ganon.
Sino ang nagpagalit sa'yo at sino ang nagpapaputok sa'yo? Hindi ko alam. Sinabi ko sa kanila at sa Siyam na isang operator na sa tingin ko, tinusubukan akong patayin ng nanay ng anak ko dahil wala naman akong ibang kaaway. Wala akong masabi. Pakiramdam ko inaakusahan ako pero di ko alam kung ano. Bakit ako magsisinungaling kung may nagtangkang pumatay sa akin? Ganon? Wala namang halaga yon sa akin. Kasi walang saysay ang kwento mo. Ibig kong sabihin lumabas ako doon at nag-react sa nangyari. Hindi ko makita. Wala akong makita. Dahil gusto kitang paniwalaan. Sige, Walang saysay yon. Ang mahalaga sa akin, gamit mo ang kotse niya para bisitahin si baby mama number 1 at pinipigilan ka niya. madalas na akong gumamit ng kotse. Sabi ni Daniel, gamitin ko na ang kotse niya kasi alam na ng kapitbahay sa tapat ang itsura ng kotse ko. Laging tinatawagan ng kapitbahay ang nanay ni Daniel para sabihing andyan siya at sasagot ang nanay na gusto niya itong umalis. At paulit-ulit na sinasabi sa akin ni Daniel, kailangan mong gamitin ang pula mong truck, kailangan mong gamitin ang pula mong truck. At sabi ni Vita, sige. Minsan, kapag maganda ang mood niya, pumapayag siyang dalhin mo ang truck doon. Pero walang paraan na maniwala ang babaeng ito at maniwala ka, hindi kanya palaging pinaniniwalaan. Sinasabi mong di mo siya niloloko, pero niloloko mo naman talaga. Na hindi siya galit tungkol dito. May anak kami at aalis siya para hindi malagay sa alanganin ng pamilya niya. Wala namang kaming problema sa pisikal na aspeto. Hindi yan ang sinasabi ng nanay mo. Hindi alam ng nanay ko ang tungkol sa amin. Oh, nung nanganak si Daniel, magdamag kang nagbantay sa ospital. At pagbalik mo, sobrang galit ni Navita kaya sinampal ka niya. Hindi niya ginawa yon. Yan ang sabi ng nanay mo. Hindi niya ako kailanman hinawakan, hindi sa bahay ng mga magulang ko. Kasi una sa lahat, kapag nag-aaway kami ni Vita sa bahay ng mga magulang ko, sinasabi ng tatay ko na kailangan na naming umuwi. Bakit magsisinungaling ang nanay mo? Hindi ko alam at pwede mo akong akusahan ng pagsisinungaling. Pero gusto mong magsabi ako ng totoo. Sinasabi ko na ngayon. Hindi ko alam kung ito ba ang paraan mo para hanapin ang nawawalang koneksyon o kung anuman. Ito ang sinabi sa akin ng nanay mo kasi alam mo, nakausap ko ang nanay mo, nakausap ko ang tatay mo, nakausap ko ang kapatid mong babae, nakausap ko si Davida. Ito nga, sinasabi ko sa'yo, ito ang sinabi ng nanay mo. Tinanong ko ang nanay mo, sabi ko, nakakita ka ba ng anumang pisikal na karahasan sa pagitan nila? Sabi niya, nung nagpalipas ka ng gabi sa ospital, personal kampi ako sa'yo noon. Nanganganak ka, magpapalipas ng gabi, pero galit ang nanay mo nang marinig ang sampal. Pumasok siya at tinanong si Davida kung sinampal siya at sumagot si Davida ng oo. Hindi ako sinampal ni Davida, hindi. Naiinis siya dahil nakunan siya, kaya lahat ng bagay ay nakakainis sa kanya. Kapag nakakakita siya ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang sa kalsada o namimili, kapag nakakakita siya ng mga bata kasama ang kanilang mga magulang, nakakainis kay Daniel na nakikita pa rin niya sina Daniel at ang bata lalo na't nakunan siya. Pero nung nalampasan na namin, alam mo, yung unang pagkalaglag ay hindi tumagal ng higit sa 8 linggo. Pagdating ng 10 o 12 linggo, tumigil na kami sa pagtatalo. Ibig mong sabihin 10-12 linggo matapos ang pagkalaglag, di na kayo nagtalo ni Davida? Wala namang malaki, hindi, wala talaga. Masasabi kong oo, halos ganun na nga. Hindi yon totoo kasi ilang buwan lang or isang buwan pa lang bago niya kinailangang hanapin ang address ni Daniel. Dahil hindi ka sumasagot sa telepono, kinailangan niyang puntahan ka sa bahay at nandoon ka naman. At hindi naman kami nagtalo. Oh, Ginawa niyo. Sinabi pa nga niya sa akin. Sabi niya pag-uwi niya, tinanong ko, anong sinabi mo sa kanya pag-uwi niya? Sinabi niya na galit siya at sinabi mo, naiwan ko ang telepono ko sa kotse. Sabihin mo sa akin na hindi kayo nag-away ng malaki dahil doon. Kasi kung may nagsabi sa akin ng ganon, kung ang partner ko o boyfriend ko ang nagsabi noon sa akin, sasabihin ko, iniwan mo ang telepono mo sa kotse, naubos ang charger. Madalas hindi totoo yan. Tinatawagan ko lang ng paulit-ulit ang isang tao kapag galit ako sa kanila. hindi, tinatawagan natin ng mga tao. Tinatawagan ko si Vita. Sa totoo lang, tinawagan ko siya ng paulit-ulit kasi dapat nasa bahay na siya. Pero sabi niya, sorry, namimili ako. Iba siya, hindi naman gumagala o gumagawa ng kalokohan. Hindi ko alam yon. Talaga? Sa tingin mo ba niloloko ka niya? Hindi. Sabi mo lang, hindi mo alam yon. Ibig kong sabihin, hindi ko naman nararamdaman na siya nga. Pero pwede rin naman. Ano ba talaga? Oo o hindi lang? Kahit ano na lang, hindi ko iniisip yan ngayon. Hindi yan ang focus ko. Sinabi ko sa kanya, gawin mo ang gusto mo, ayos lang. Hindi ko na kailangang nandito o pag-aawayan pa yan. Naranasan ko na rin yan nasaktan din ako noon.
Talaga, may manluloko sa'yo pero deadma ka lang. Alis na lang ako. Hindi ko na pag-aawayan yon na nasaktan na rin ang puso ko nun. Ibig kong sabihin baka umalis ka, pero ang punto ko hindi mo na lang papansinin or ikagagalit yon. Hindi. Nagkaroon ka ng anak sa kanya pero hindi mo siya pinapansin. Pwede akong pumasok ngayon at may kasama siyang ibang lalaki. Kaya aalis na lang ako kasi natuto na ako. Maraming lalaki ang napapahamak o nakakakulong ngayon dahil lang sa isang babaeng nagpagalit sa kanila. Sige, baka kalmado kang tao at mukha ka namang kalmado. Walang tao sa mundong ito ang uuwi at makikita ang babae niya na may kasamang iba at sasabihin lang, okay, wala. Sa tingin ko, pati si Jesus, hindi niya matitiis yon. Sige, hindi ako naniniwala kay Jesus. Kaya hindi ka talaga mag-aalala kahit kaunti. Hindi, ang ibig kong sabihin, hindi Yan ay isang tahasang kasinungalingan. totoo yan. Alam ko na yan. Sige, mangyayari talaga. Di mo makokontrol to. Galing ako sa 4 na taong relasyon bago siya at nainis ako nang makakita ako ng text message. At kailangan pang umupo ng tito ko at sabihin sa akin, magiging lalaki ka na ngayon. Kasi bawat lalaki kailangang masaktan ng puso kahit isang beses. Sabi mo hindi ka tao at walang nararamdaman, kaya okay lang. Pero kung may nararamdaman ka, siguradong maiinis ka rin. Para sa anak kong lalaki at babae ang nararamdaman ko ngayon, hindi ko iniintindi ang babae ko. Hindi ko na mapapalitan ng aking anak na lalaki at babae. Sila lang talaga. Pwede akong pumunta sa Walmart at makahanap ng ibang babae. Sa naririnig ko, parang wala kang pakialam kay Davida. Mahal ko siya. Hindi mo talaga siya mahal kasi kung mahal mo siya, magagalit ka na may iba siya pero nag-alala ka lang nung si Daniel ang gumawa nun. Ayoko lang talaga ng ibang tao sa tabi ng anak kong babae. Hindi yan ang sabi ng iba. Alam ko, Kaya hindi kanya kailanman pinagselosan. sa simula, oo. Paano kung si Daniel pinagseselos ka pero wala kang pakialam kay Davida? Hindi ko alam. So mas attracted ka kay Daniel? Dapat lang naman. Nung araw na yon. Nag-aalala ako, sige, hindi siya sumasagot. Karaniwan, 12:00 ng hating gabi, hindi pa siya natutulog. Madalas siyang matulog mga 2:00 o 3:00, alam mo yon? Akala ko gising pa siya, pero nung di siya sumagot, sabi ko, sige. Alam ko na naninigarilyo na naman siya ng damo. At kung naninigarilyo siya ng damo, malamang gumagamit na naman siya ng coke. Kaya alinman sa coke o alak ang dahilan. At yun ang iniisip ko. Ibig kong sabihin, pero dati naman, hindi siya nagka-problema sa pag-aalaga kay Ava mag-isa. Nagkaroon siya ng problema nung may 3 o 4 na beses na nabitawan niya. Si Ava minsan nahuhulog sa sofa kaya agad ko siyang tinutulungan. Walang nakakaalam or nagsabi tungkol doon. Na mahal niya ang batang iyon at hindi niya gagawa ng masama ang batang iyon, hindi niya ilalagay sa panganib ang batang iyon. Ayon sa kanila, oo. Sa tingin mo ba iba ang totoo? Bakit? Sinabi niya sa akin, Josh, mas mabuti wag kang kumuha ng kustodya kasi hindi ako mabubuhay nang wala si Ava. Alam mo, 2 beses na siyang nagbanta magpakamatay, minsan pa buntis siya nun. Maraming hindi alam ang pamilya niya tungkol sa kanya na alam ko. Tulad ng ano pa? Gaya ng dati kong ginagawa nung kasama ko pa si Daniel. At napagtanto ko kung bakit siya ganun ka-sexual at kung bakit siya ganun. Alam mo, sinubukan kong ipaliwanag sa nanay niya at umupo kasama ang nanay niya at sabihin sa kanya na si Daniel ay naging ina sa murang edad. Kailangan mong kausapin ang anak mong babae. Ay, hindi siya kailanman nagalaw. Hindi ko pinayagang may lumapit sa kanya. Sabi ko, tingnan mo, sinabi niya sa akin na 13 siya noon yung lalaki sa tapat ng bahay. Sino yon? Sa tingin ko sinabi niya sa akin, mga 21, 22 nilalandi siya at sinabi ko sa kanya, kailangan mong tulungan siya. Tinitingnan niya ito na parang siya nga, kaya baka pwede siyang naging pisikal na biktima ng P. Hindi siya nahiyang sabihin sa akin yon. Sabi niya, sa akin lang daw niya sinabi. Yung lalaki na lagi niyang hinahangaan, alam mo na, mga 10 taong gulang lang siya o kung ano man. Palagi niyang pinapagawa sa kanya ang mga bagay kasama siya. At sinabi ko sa nanay niya yun mga 3 o 4 na beses, hindi siya... Alam mo na, nagsabi ng kahit ano tungkol doon. Hindi niya tinanong si Daniel tungkol doon o kahit ano. Tatawag or magte-text ka sa kanya, pupunta ka na or may kasama kang iba, sobrang nag-aalala ka. Ito ay ayon sa sarili mong mga salita. Pagdating mo doon, kumakatok ka sa gilid ng bahay, nakuha mo ang atensyon niya. Naririnig mo ang iyak ng iyong anak, no? Sobrang balisa ka na, pero ang nagagawa mo lang ay tumayo doon. Tumawag ako sa siyam na isang-isang at sinabi kong nag-aalala ako.
Minsan lang talaga siyang ganun. Pero kung nag-aalala ka na tumawag ng pulis, kahit mula sa bahay mo, bakit hindi mo naisip? E di pumasok na lang ako at tingnan ko na lang mismo. Kasi kung tatawag ako ng pulis, baka ako pa ang maaresto. Papasok ako. Kung locked ang pinto, Hindi ko natitingnan. Nag-aalala ka kaya tumingin ka lang sa bintana. oo. Hindi ko iniisip na, sige patay na siya. Iniisip ko, ano bang nangyayari dito? Bumaba ba siya sa kalsada at iniwang tulog si Ava? Hindi ko gustong gumawa ng eksena pero 3 beses na akong nag-eksena at laging sinasabihan ng pulis na aarestuhin ako. Kung ayaw mo ng eksena, sana di ka pumunta. Ganon kami nun. Akala mo baliw siya at kaya ang lahat pero tumingin lang siya sa bintana at nagsindi ng sigarilyo. Sige, kung binasag ko ang bintana, pumasok ako. Siguro nasa shower siya o kwarto ng nanay niya natutulog. Hindi ko alam. Sige, Maaring naliligo pa siya nung nagsimula kang tumawag at mag-text sa kanya. Di ko alam kung may kulang kang detalye kasi walang sense mga kwento mo. wala akong iniiwang detalye. Hindi ako aalis. Walang kwenta ang ginagawa mo. Pasensya, alam kong iba ako sa iba. Ako lang ito. Anong gagawin ni Devita pag nahuli kang nakikipagtalik, Daniel? Iiwan niya ako. Magagalit siya. Oo, Masasaktan siya. oo. Sige. Sigurado? Kabaligtaran ng kung ano ka dapat. Oo. Oo. Sige, ikwento mo sa akin yan. Sunduin mo ako, tanungin kung bakit wala akong kotse. Tinanong niya kung anong nangyayari. Sinabi niyang di niya ako tinawagan kagabi at tinanong kung ayos lang ako. Nagreklamo ba si Daniel laban sa akin? Kahit ano. At sandali naming napag-usapan yon. Anong sinabi mo? Sinabi mo ba sa kanya ang nangyari? At ano ang sinabi mo? Sinabi mo na ba sa kanya? Hindi ko alam nangyari kay Daniel pero ayon kay Taylor, patay na siya. Hindi ko alam kung na-overdose siya o kung may ibang nangyari at kung may kaugnayan ito sa nangyari sa atin noon. Hindi naman talaga kami masyadong nag-usap nung araw na yon. Parang sige, umuwi ka na lang, magtatrabaho ka ba ngayon? Alam mo ba kung sino ang pumatay kay Daniel? Pakiramdam ko alam ko kung sino. Sa tingin ko si Jeremy ang gumawa nun. Hindi si Jeremy ang gumawa nun. Siya lang ang naiisip ko. Isang Jeremy. Sige, kasi matagal na niyang sinasabi sa akin na si Jessie ay nasa kulungan. Oo. Isang Jesse. Kaya, And isang Jeremy. kaya silang dalawa lang ang alam ko. Hindi ko kilala si Earl. Alam ko na may sinabi siya tungkol sa kanila na nagkaroon ng relasyon dati o kung anuman. Pero ngayong binanggit mo siya, hindi ko alam. Kailangan kong alamin kung sino si Earl. Alam mo, napakasama ng relasyon ninyo. Oo, ganyan talaga kami. Ibig kong sabihin, ganyan talaga. May ilan na lasinggero, may ilan na mapang-abuso, may ilan na hindi ko alam. Basta, ganyan lang talaga kami. Dapat mas maging bukas ka sa pakikipag-usap. Matagal na naming pinagtatrabahuhan yan at sinusubukan ulit magsimula sa iba't ibang bagay. Mas pinansin mo pa kung sino ang may relasyon kay Daniel kaysa sarili mo, Devita. Ulitin ko, pumunta ka ba at pinatay si Daniel? Madaming nagtatanong kung masaya ako na patay na siya pero hindi. Hindi ito ang paraang gusto ko para makuha ang anak ko. Oo, gusto kong maramdaman niya ang sakit kung nasa akin ang anak ko. Pero hindi ito ang magpapasaya sa akin, lalo na kung ako ang magpapalaki kay Ava. Kailangan ko pang magpaliwanag kapag tinanong niya, pwede mo bang ikwento tungkol kay nanay? Hindi ako sigurado sa masasabi kong positibo, kaya masasabi ko lang na mahal namin ang komedya. Mahilig siyang tumawa, alam mo na, bla bla bla. So, galit ka sa kanya? Hindi naman, ewan ko. Nainis ako sa kanya, sobra. Pero ang layunin ko ay makuha ang anak ko at malaman lahat ng ginagawa mo sa akin. Alam mo yon, lahat ng ginawa mo sa akin. Ibabalik ko sa iyo ang ilan doon para maramdaman mo kung ano ang pakiramdam. Ibig kong sabihin, may motibo ka. Naiintindihan ko yan. Gets mo na gusto mo talaga yung batang yon. Siyempre, Hindi mo siya gusto. siyempre, Nagboluntaryo ka kasama siya. siguro, Siguro, ibig kong sabihin, ginawa mo naman, pinatay mo ba siya? hindi. Sinasabi ko sa iyo, hindi ko ginawa. Alam mo ba kung sino ang pumatay sa kanya? Pakiramdam ko kasali si Jeremy dito. Walang kinalaman si Jeremy dito. Sige, tapos, hindi ko kilala si Erwin. Sinadya mo ba siyang patayin? Impyerno? Hindi. May motibo ka at nagkaroon ng pagkakataon. Paminsan-minsan, kahit naliligo ako, naiisip ko pa rin si Daniel at nag-aalala ako. Alam mo naman ang nangyari, di ba? Tinanong ko yung mga investigador nung kinuha nyo yung mga damit ko at kinuhanan ng litrato. Siya ba?
Anong nangyari? Di kayo nagsalita? Kaya sinusubukan ko pa ring alamin, okay, mabilis ba o mabagal? Binugbog ba siya? Tahimik lang ba siya? May humawak ba sa anak kong babae? Alam mo, sinaktan ba ang anak kong babae o anuman o sinampal siya? Kahit ano, dahil lang sa galit o kung anuman. Alam mo, naiisip ko yung ilang bagay tungkol kay Daniel tulad ng pagdadala sa kanya sa sinehan, mga ganong bagay. At alam mo yon, nung maayos pa kami. Ibig kong sabihin, hindi ko talaga masabing miss na miss ko siya ng todo. Pero narinig kong umiiyak pa rin ang anak kong babae o kung anuman. Pero bigla silang nagsisidatingan at kayo, sumisigaw ng Powder Springs. Ang ibig sabihin ng kapangyarihan ng pulis ay pulis. Bakit ka papasok? Dahil nandyan ang anak kong babae, mamamatay ako para sa anak ko. Okay, pero hindi ka mamamatay para sa anak mo or papasok bago sila dumating. Hindi ko alam ang sitwasyon. Hindi ko alam, parang Papasok ako, nandyan na yung mga pulis. Napakahalaga na makapasok ako doon at nandun na ang mga pulis, tinitingnan na nila ang lahat, pero hindi ka naman pumasok dati. hindi ko alam ano ba ang gusto mong sabihin. Bakit hindi mo na lang sabihin sa akin kung anong nangyari? Pumunta ka ba doon? Ininis ka pa rin niya sa huli? Hindi ko sinakta ng babaeng yon. Sinasabi ko sa'yo. May iba pa ba? Dahil handa na akong umalis. Ikaw ba umalis? Hindi po ma'am, hindi ko po ginawa. Oo, miss ko na si Daniel. Madalas akong nagsisinungaling nung bata ako. Lahat naman nagsisinungaling. Sobrang sinungaling ko sa lahat ng bagay kaya hanggang ngayon di pa rin ako pinapaniwalaan ng mga magulang ko. Tuwing may tanong si nanay, lagi niyang sinasabi, no, sigurado ka ba? Sumasagot naman ako ng, oo. Hindi ko masabing sinusubukan ko kasi 24 na ako ngayon. Simula pa nung high school, nagsasabi na ako ng totoo sa lahat ng bagay palagi at sinusubukan kong panatilihin yon. Gets ko si Vita kasi marami na rin akong pagsisinungaling, alam mo yon. Pero pagdating sa mga magulang ko, sa mga pulis, sinusubukan ko talagang magsabi ng totoo sa lahat ng bagay, kahit ano pa ang kalabasan nito sa akin. Handa ka na talaga. Dahil nanindigan si Joshua sa kanyang kwento at walang bagong lead, nanlamig ang kaso. Umalis si Detective Randolph sa Powder Springs Police Department kaya hindi na niya hinahawakan ang kaso. Noong 2014, nagtatag ang tanggapan ng abogado ng distrito ng Cobb County ng unit para imbestigahan ang mga malamig na kaso. Tumulong si Investigador Nick O'Connor sa kaso. Nadiskubre niya ang isang tao na nagngangalang Jesse Chapman na kaibigan nina Joshua at David A. Si Jesse Chapman ay hindi siya ang parehong Jesse na pinag-usapan sa panayam kay Joshua bilang posibleng karelasyon ni Daniel. Gumagamit si Chapman ng isang cellphone na maling inakala ng mga detective na pagmamay-ari ng ibang tao. Ang mga talang tawag mula sa numero ni Jesse ay naglagay sa kanya sa lugar ng krimen sa oras ng pagkamatay ni Daniel. Noong Marso 11, 2014, hindi inaasahang binisita ni Investigador O'Connor si Jesse sa kanyang pinagtatrabahuhan matapos ang maraming pagtanggi ni Jesse na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Daniel. Ipinakita ni Investigador O'Connor ang cell tower data na nagpapatunay na nandoon siya noong pamamaril. Dahil sa ebidensya, tumulong si Jesse. Sinabi niya na kinontak siya ni Joshua noong gabing iyon at sinabi na interesado si Daniel na makipag-threesome. Sinundo niya si Joshua bandang hating gabi at dinala siya sa bahay ni Daniel pagkatapos silang papasukin ni Daniel. Nilapitan siya ni Joshua tungkol sa threesome pero sinabi ni Daniel na hindi siya interesado. Umupo si Jesse sa sala kasama ang bata habang si Joshua ay sinusubukang kumbinsihin si Daniel sa kabilang kwarto. Pagkaraan ng ilang minuto, umalis sina Joshua at siya at nilock ni Daniel ang pinto. Sabi ni Jesse, pagdating nila sa sasakyan niya, sinabi ni Joshua na babalik muna siya saglit sa loob. Nakita niyang kumatok si Joshua sa harapang pinto ni Daniel. Nasa loob siya ng bahay ng mga 2 minuto habang nandoon si Joshua. Sabi ni Jesse na malakas ang radyo ng kotse niya noon. Pagkatapos, bumalik si Joshua sa kotse at inihatid siya ni Jesse pauwi sa bahay niya. Bago umuwi, sinabi ng investigador na si O'Connor kay Jesse na kontakin siya kung may maalala pa siyang ibang detalye. 2 araw matapos yon, in-interview ng mga investigador mula sa tanggapan ng piskal si David Aleix. Kasama mo pa rin si Josh? Kayo pa rin ba? Okay? Inaasahan mo bang magbantay ng bata ulit? Kailan ka, David? Marso 21, Diyos ko. Malapit na ang araw mo? Ang ganda mo ngayon, salamat. Nako, grabe, hindi ko talaga akalain. Ay nako, Ngayon may babae ka na kay Mark Boy. ay nako. Sabi ko 2 na boses ko, alam mo ba kung gaano kaingay bahay mo? Pwede kitang tawagan minsan ng 8:30 ng gabi tapos ilalapag ko lang ang telepono sa bahay ko na parang perya.
Mainit sa bahay ko, bes. Sa ganitong mga investigasyon, laging may bagong teknolohiya kaya madalas naming pinoproseso ang mga record ng tawag sa telepono. Anong naalala mo nung gabing yon? Wala akong masyadong maalala. Nasa bahay lang ako. Hindi ko talaga matandaan. Kailan nagtatrabaho si Josh? Kasi nagtrabaho siya sa araw. Oh, Sige, anong oras ka madalas nandito? iba-iba. Minsan hanggang 10 o 11 ako nandito. 12 noon gabi yon. Naalala mo ba hanggang anong oras ka nagtrabaho? Hindi ko maalala. Ang alam ko, magkasama kayo noon, naghiwalay sandali, nagkaroon siya ng relasyon at nabuntis, tapos nagbalikan kayo. Pero pumupunta pa rin siya, dinadalaw pa rin niya siya or ang bata. Kailan niya ginagawa yon at ano ang alam mo tungkol doon? Pumupunta siya tuwing hapon, minsan sa gabi, kasi ayaw ng nanay niya na nandun siya o kung ano man. Sabi niya, pupunta ako kay Ava. Sabi ko, sige. Anong oras? Ginagawa ba niya yun gabi-gabi? Karaniwan ay pagkatapos ng 9:00. Pagkatapos ng 9:00. Sige, paano mo nalaman na napatay si Daniel? Isa sa mga katrabaho ko ang nag-text sa akin at sinabi na parang may nangyayari sa bahay ng babae. Nang sunduin ko siya, sinabi niya na parang may tutulong sa kanya. Saan mo siya sinundo? Kailangan kong umalis dahil nasa kotse ko siya, kaya kukunin ko ang kotse ko. Sige. Nag-text sa akin ang katrabaho ko sa umaga. Parang may nangyari sa bahay ng babaeng yon. Nasaan si Josh noon? Sa tingin ko, nasa bahay pa rin siya ng babae or nasa presinto or kung saan man. Sige, naalala mo ba kung umalis siya nung gabing yon? Hindi ko na matandaan ang oras pero umalis siya para kay Ava. Naalala mo ba kung bumalik siya tapos umalis ulit? Hindi ko na maalala yon. Sige, kapag pupunta siya kay Ava, paano siya pumupunta doon? Pumupunta siya doon gamit ang sasakyan ko dahil wala siyang sariling sasakyan. Sige, pero madalas niyang gamitin kotse ko. Bakit siya tatawag ng iba para sunduin at dalhin doon? Hindi ko alam, hindi rin niya alam. Sige. Sasabihin lang niya pupunta ako kay Ava. Kapag tumatawag siya or kapag pupunta siya para makita si Ava, madalas ba niyang sabihin ito kay Ava? Paano niya sinasabi na pupunta siya ron? Sa telepono ba? Telepono mo o kanya? Ginamit ba niya ang telepono ni Ava? Minsan ginagamit niya ang telepono ko, minsan ginagamit niya ang kanya kasi prepaid ang telepono niya at ang akin ay hindi. Ginamit niya ang telepono mo para tawagan si Jessie at sunduin siya at dalhin siya sa bahay ni Daniel. Alam namin na na-interview si Jessie. Hindi ako ang nag-interview kundi katrabaho ko ilang araw na ang nakalipas. Pag nagtrabaho na kami sa call records, makikita na namin ang mga bagay at maghahanap ng marijuana. Iba-ibang bagay lang, alam mo na. At kapag may mga numerong lumalabas na hindi namin makilala, pupuntahan namin at tatanungin, kanino kaya ang numerong ito? At heto na nga, ang may-ari pala ay isang lalaki na ang pangalan ay Jesse Chapman. Sino siya? May ginagawa kami tungkol dito. Tinawagan niya si Jessie para sunduin siya nung gabi sa 1,122. Tama, at kumpirmado na sinundo siya ni Jessie dahil sinabi ito mismo ni Jessie. At talagang pumunta sila sa bahay ni Daniel. Dito natin nalaman na naroon sila ngayon. Hindi ginamit ni Josh ang kanyang telepono, ilang oras na siyang hindi gumagamit ng telepono, at hindi niya ginamit ang kanyang telepono sa alinman sa mga pagkakataong ito. Pero lahat ng mga bagay na ito dito, ito ay nagpapakita kung nasaan si Jessie nung sila ay nasa labas. Naintindihan mo ba? Tinawagan niya siya, naghihintay siya sa taas na tawagan ni Josh, tapos sinundo niya si Josh. Pagkatapos, magiging bahay na ni Daniel dyan. Alam mo bang umalis siya at bumalik ulit nung gabing iyon? Wala akong kahit anong ideya. Normal lang ba para kay Josh na pumunta doon, bumalik at bumalik ulit? Minsan parang sinasabi niya, ay kalma lang, huwag kang pumunta. Ayokong makita ka, nag-aaway sila pero iniiwasan kong makialam. Lagi kong sinasabi, ikaw ang makipag-usap sa kanya. Wala akong galit sa bata at nandito pa rin ako. Sa inyo na yon. Mabuti kang tao dahil ginagawa mo yan. Dapat kang purihin kasi nagagawa mong hindi makialam sa ganyang sitwasyon. Kung mapapansin, ang concern namin ay nasa bagong opisina na ang numero mo. Ano sa palagay mo ang nangyari? Sa tingin mo, iniisip ni Josh na kasali siya dito? Hindi ko iniisip na gagawin niya yun. Hindi mo iniisip na gagawin niya yon? Bakit niya gagamitin ang telepono mo para tawagan si Jessie para sunduin siya? Ginagamit niya ang telepono ko kapag hindi gumagana ang telepono niya o basta ginagamit na lang niya ito halos gabi-gabi ngayon at ginagamit pa rin niya ang telepono ko. Karaniwan ba para kay Jessie na sunduin siya ng 11:30 ng gabi tuwing linggo? Parang laging umaalis siya, ganun ang relasyon namin.
Hindi ako tanong ng tanong, basta kung magpaiwan siya, bye baby, alis na ako, alam mo na, makikipag-hangout lang. Pupunta ako dito, sinasabi ko lang, okay, ayos lang. Hindi mo siya tinatanong kasi ayaw mong ikaw ang tanungin. Oo, tama. Yan ba ang sinasabi mo? Parang, Oo, tama. kailangan kong ibigay ang detalye tungkol sa bawat maliit na bagay. Oo, mas madali yon. Lagi siyang nagtatanong kung pupunta siya kay Eva. Tapos ako naman, ayos lang ako. Ayos lang ako kasi pupuntahan ko yung anak niyang babae. Wala akong problema doon. Alam ko na ayaw ni Lola na pumunta siya doon kahit ano pa ang dahilan. Kaya wala siyang choice kundi makita siya pagkatapos alam mo na, umalis na siya. Sa tingin mo ba okay lang na iba ang pinasundo niya or pwede naman kotse mo? May access ba siya sa kotse? Tuloy pa ba siya sa Goodwill? Oo. Ilang taon na ang isa mo pang anak? 18 buwan? Naku, tiyak na abala ka. Oo, papunta na siya sa yugto ng Terrible 2. Gusto niyang linisin ang ngipin ni Mommy. Sabay-sabay lahat. Oo. Parang ako? Huwag mo akong idamay dyan. Sige, ikaw na ang bahala dyan. Oo, kailangan mo lang mag-adjust sa umpisa pero sigurado akong magaling kang mag-aasikaso niyan. Nag-aalala ka ba na sinundo siya ni Jessie at pumunta sila sa bahay nito? O nag-aalala ko. Alam mo ba yun bago ngayon? Hindi lahat ay alalahanin ko. Lumalaki ang bata na wala ang kanyang nanay. Oo, hindi ko maisip na lumaki yung mga anak ko na wala ako. At ako rin. Sa totoo lang, hindi ko rin maisip na kaya ng sino man sa atin na may mga anak. Tatawag ako mamaya. Pinahahalagahan ko yon. 18 buwan ang lumipas noong Setyembre ng 2015 kinasuhan ng opisina ng taga-usig si Joshua ng pagpatay gamit ang baril, pagdadala ng baril habang gumagawa ng krimen at 2 bilang ng matinding pananakit gamit ang baril. Inaresto siya ng pulisya kinabukasan at dinala siya sa istasyon. Hi Josh, may tawag kami. Ako si Teniente Cadwell, pulis ng Pirate Springs at ito si Investigador Nick O'Connor mula opisina ng taga-usig. Sige, gusto kitang kausapin at magtanong ng ilang bagay, linawin ang ilang mga bagay. Ayos lang ba yon sa'yo? Hindi. Ayaw mong makipag-usap? Hindi, sige. Okay. Sige, tol, dadaling ka na namin sa kulungan, ha? Ah, thanks, stand up, man. What's wrong with that? Walang piyansa si Joshua kaya nanatili siya sa kulungan habang hinihintay ang paglilitis. Hindi na kinasuhan ng piskal ang iba pang tao na may kaugnayan sa insidenteng ito habang binubuo nila ang kaso para sa paglilitis. Sinuri ng opisina ng piskal ang journal ni Daniel na naglalaman ng detalyadong kasaysayan ng karahasang domestiko. Noong Enero ng 2018 nagsimula ang paglilitis kay Joshua at tumagal ito ng 2 linggo. Nahatulan siyang nagkasala sa lahat ng kaso. Pagkarinig sa hatol, sinampal ni Joshua ang kanyang abogado at agad siyang inalis ng mga pulis mula sa korte. Hinatulan siya ng hukom ng habambuhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parole. Tuwang-tuwa si Detective Randolph na naipagkaloob ang hustisya para kay Daniel at sa kanyang pamilya. Matapos ang hatol, in-interview ni Investigador O'Connor si Joshua sa kulungan. Napakalamig na inamin ni Joshua na siya ang pumatay. Ipinaliwanag niya kung paano niya ito ginawa at nagsuot ng mas malaking sapatos para malito ang mga pulis kung sakaling siyasatin siya. Pumasok siya sa bahay ni Daniel, nilabas ang .38 at 2 beses sinubukang barilin siya. Dahil 3 bala lang ang nilagay sa baril, 3 beses niyang pinindot ang gatilyo bago pumasok ang bala sa silid ng baril. Nang pumutok ang unang bala, hindi nakatutok si Joshua. Nagulat si Daniel sa putok kaya 2 beses siyang binaril ni Joshua. Nakatayo pa rin siya pero matapos ang pangalawang putok, itinutok ni Joshua ang baril sa ulo niya at pinaputok. Sinabi ni Joshua na alam na niya mula nung sinabi ni Daniel na buntis siya na kailangan niya itong patayin. Inamin niya na ang pagpapaputok sa kanyang sasakyan ay isang pagtatangkang idiin si Daniel at siya mismo ang bumaril. Napakakalmado ni Joshua na ayon kay Investigador O'Connor para bang nag-uusap lang sila tungkol sa baseball. Sabi ni Gloria na wala ang pagkakataon ng mundo na makilala ang isang kahangahangang babae. Nag-aaral si Daniel sa kolehiyo para maging nurse. Sabi ni Gloria na si Daniel ang kanyang mahal at iniisip niya ito araw-araw. Para sa mas marami pang video ng kasong di pa nakita sa YouTube, i-click ang video sa screen or link sa nakapin na komento. Paalam muna sa ngayon.